What's up my homie? What's up my homeboy? What's up my chops? At welcome back sa isa namang episode ng Battle Hatol with Marikita. Dito lang yan sa Marikita X Tika sa YouTube channel. At sa mga first time mong panood, welcome po. At ito pong channel na ito ay nagbibigay hatol sa mga laban ng ating flip-top community at pangil sa pangil at subukan din nating maghatol ng ibang liga. Kaya welcome po sa aming channel at kung hindi nyo pa po alam kung paano po ako humatol ay nandito rin po yan sa aming playlist ng Battle Hatol. Pamantayan ni Madam, pakicheck nyo na po yan kasi hindi po ako basta-basta humahatol. Marami po akong requirements na tinitignan sa isang artist. Yeah, sa isang lyricist. So, tingnan natin. At hindi lang yun, syempre bumabase rin ako sa babaeng side ko, di ba po? Kung may mga hindi pwede sa akin, syempre, pamantayan ko yun. Kung pwede sa iba, tapos sa akin hindi pwede, pasensya na po. Okay po, yun po yung aking pananaw at paniniwala sa buhay. At syempre, magre-reflect naman ako dun sa mga bars nila, depende sa life experiences ko. At sa paniniwala, stock knowledge ko. So, magkakaiba naman po tayo ng opinion, nire-respeto ko po yung mga opinion nyo po, at yun lang po, practice respect po tayo sa bawat isa. At itsura ko, tsurang so-so brats. So, yan, medyo, ko yun si so-so brats medyo peg ko yun Kumbaga, isa siya sa mga, hindi naman as in like idol, pero isa siya sa tinitignan ko na artist. Parang gusto ko lang yung vibes niya. Yan. And then, ano pa ba? Magbasa tayo ng mga comments. Maraming comments, no? Marami rin ako mga natanggap na mga bashing. So, kalmahan lang po natin, mga tropes. Yan. At, mukha tuloy akong mukha akong yung mga manghuhula, di ba? Ang gypsy. So, let's do this. Basa tayo ng mga ilang comments. Sabi ni Campo Camao 9659. At pahabol po ay pinin ko kasi nabasa ko to ng umaga nung nagising ako. So sabi niya, pahabol po idol. Mahaba kasi yung comment niya doon. May isa pa siyang comment, alam ko. So sabi niya, comeback battle kasi yan ni Stret idol. At before pa ganyan po talaga magseryoso si Shernan sa battle po. Pero gusto lang kita congrats sa way ng pagre-review mo. Ang laki na talaga ng improvement mo idol sa pagre-review. Lumalawak na din ang pag-unawa mo at sa battle rap. Ayan. Thank you sa sa iyong pag-congrats sa akin. So maraming request, no? Sila Mark Rainer Sikat 9538. Shout out sa iyo dyan at Shernan versus Lil Sisa. Naalala ko tong laban na to parang diba? Galing sa abroad si Lil Sisa, tapos ginawa nilang friendly battle, tas parang siya, may love story dun sa sa battle na yun, diba? Sabi naman ni Robert Bawaan Jr. Yun, nice. Ay, sabi niya, yun, nice one. Sabi niya, pasensya na po, malabo na yung mata ko Sabi ni Ebenezer Magarce, ganda mo po, ma'am. Lagi ako abang sa reaction video niyo po, ma'am. Kaya nga nahihiya ako pag yung kumakain ako sa video, tsaka yung uminom ng kape. Kasi pinapanood niyo na ako ng ganyan, inaabangan niyo ako ng ganyan, nakakahiya naman. Sumasabog yung kape sa bunganga ko. As ang weird kong umuya. Yung gano'n. Kaya parang nahihiya naman ako sa video. Kaya minsan ayoko nang magkape sa video. And yun. Zenlook versus Harlem. Isa to sa maraming parang dumadami na yung request itong Zenlook. Next, GL versus Marshall Madam. Oh, wait lang double check ko lang kung naka-capture. Oh, yun ang sinasabi ko. Hindi siya naka-capture. Pasok natin. Yan. Tapos, salamat at sabi niya,
Salamat at na-notice mo yung comment ko, madam. Siyempre naman, bibigyan natin ng chance na mabasa lahat. Kung may nalampasan po ko, i-comment nyo po ulit kasi minsan natatabunan po. Hindi ko po nakikita. Tapos, Marcus, U1 po. Pagkabasa ng name ko, hehe. Grega versus Marcus U1. Shout out. Si, Gringo De Leon. J Black versus Pistolero, madam. So, alam ko fan na fan ka ni Six Threat kaya gusto ko rin naman si Six Threat. Sa totoo lang, na-disappoint ako nung laban kasi hindi yun yung Six Threat na inaasahan ko. Parang nagulat din ako na, iba si Six Threat dito? Ba't ganito siya? Diba? Ba't ganito yung Six Threat? Parang hindi bagay sa kanya yung mga ganong bara, mga ganong banat, ganong estilo, hindi sa kanya bagay. May mga binabagayan talaga yung mga certain style. So sana Six Threat, last mo na yun. Joke lang. Gusto ko lang talaga magpatawa, 'di ba? Pero ayun, gusto ko lang pagaanin yung yung pag-react ko dun sa video. Di ko po talaga intention na masaktan yung mga fans. Pero ayun, tinatry ko po yung best ko na maging balanse. At salamat po sa mga information na binibigay nyo sa akin at tips, 'di ba? Kung paano ko magagawa ng maayos. At saka yung pag-line up ng mga laban. Thank you. Kasi may nilista ako dito na bago ko daw panoorin yung Six Threat versus Lanceta. I mean yung Six Threat versus Poison 13. Lanceta daw muna. So, tinake note ko talaga yun. So, thank you po sa mga tips. Ayan. So, sino pa? Boyi Nakabal 690. Sure nan talaga yun. Laylay round 2 ni Six Threat. Opo. User XG 4UG2G1U. Overtime ang nagpatalo kay Shernan. Tsaka sa pen game. Laki ng agwat ni Six. Overtime? Marami ba siyang overtime? Badang versus K-Ram sa PSP. Sige. O nga, hindi pa tayo nakakapag-review ulit sa PSP, no? Si Late But Advanced. To, sukuin natin to. Sure nan talaga yan, ma'am. Naluto lang sa judges. Ayun na nga ayoko sanang mag-comment din about sa mga judge. Kasi, kumbaga, decision nila yun, 'di ba? So, ayaw ko naman na questionin yung paghuhurado nila kasi may reason bakit sila yung kinukuhang judge ni Enigma. Kaso, para sa akin, malinaw na kay questionan sana yun. Pero, ayos lang. Yun, move on na tayo sa ibang laban. Mott versus Krega naman po. GL versus Lipcram. Ma'am Next Senior versus Sak. Si Bernard. Shoutout Bernard. Shoutout Lala Ganis. Shoutout Christian Martin. Shoutout Andy. Madam, nahahalata ko na idol mo si Six Threat, no? Hindi ko naman siya talaga as in idol na idol. Isa si Six Threat sa pinapakinggan namin kapag nagtra-travel ng malayo, yung mga ganon. Aminado naman kami dahil sa totoo lang, makadonggalo kami ni Boss Tikas. In a way na kinalakihan namin, maka-androy ako sa buhay. Kasi, sa contemporary rock, di ba? From Kulintang, from contemporary, from Taiwan, from F4, mga ganyan-ganyan, from One Direction. Marami na tayong mga musikang pumasok sa Pilipinas, di ba? At isa talaga sa history ng music, yung Kuya Anjo E. At yun yung nakagisnan kong tugtog, 'di ba? Yun yung mga nakagisnan kong mga yung Humanap Ka ng Pangit, naging national anthem yan ng buhay ko. Kaya nga nung time na dumating tong flip top, eto aaminin ko sa inyo huwag kayong mabibigla sa revelation ko. Sa totoo lang, itong flip top na to, pinapanood ko siya around 2010, di ba, nung nag-i-start pa lang. And that time, sa timeline ng buhay ko, dancer ako sa TV noon. Tapos, gustuin ko manood ng live. From dun sa pagiging dancer ko, naging member ako ng girl group.
Gusto ko talagang manood ng live. And yung girl group namin, kailangan mo may pyesa ka, di ba? May pyesa ka nagkanta. So, sabi nung, anong ipapyesa mong kanta? Rap o rap? Tinatawanan nila ako. Ayaw nilang maniwala na gusto kong mag-rap. So, pero dahil iba yung konsepto ng grupo, pop, dance pop, mga ganon. Hindi ko na-practice yung gusto kong landas. I mean, yung artistry na gusto ko sana. And then, dumating sa flip top, nung mga ganong time, kung busy na ako sa buhay, kaya yung mga nagsasabi na kung tunay kang fan, hindi nga ako naging fan, actually, naging love ko yung flip top nung time na yon. Na to the point na parang nagugustuhan ko na si Ami, ba? Nani? Wala akong magawa kasi so parang nung time na yun, hindi siya pasok sa category na ng national anthem ng buhay ko, na which is humanap ka ng pangit at ibigay mo ng tunay. So parang hindi naman pasok si Enigma sa pangit. So wag na lang siya. Ang weird, di ba? Ang weird nung teenager. Siguro mga ko noon. 19, 'di ba? Ano ba yung 19 years old sa ganung panahon, 'di ba? Yung mga nagsisimula pa lang yung flip top. So tapos hindi lang actually kapag nanonood ka kasi nung flip top nung panahon na yun, parang mga artista rin sila that time, 'di ba? Isa sa pinaka-crushable ko doon si Abra, kasi sa lahat siya yung hindi madungis, 'di ba? Siya yung crushable, siya yung crushable ng mga generation back then, yung medyo younger generation ko. Kaya ang hirap kapag naging inta ka sa flip top, tapos kailangan mo sundan yung bawat story, 'di ba? Bawat laban, may laban sa ganun, may laban sa ganyan. Gusto kong pumunta, gusto kong manood talaga, pero hindi kinaya talaga ng powers kasi nagre-rehearsal, tapos busy rin ako sa buhay ko. So, ngayon lang ulit ako nagka-catch up. Kaya thank you so much. Thank you so much, my homeboy. Thank you so much sa binibigay nyo at willing to learn po ako at fast learner po ako. Thank you. At ito ang aking story. Yan. Story ng buhay ko. Story ng Madam. Naku! Baka kumalat naman yung secret. Naku! So, yun. Basa po ulit tayo ng comments mamaya. For the meantime, may nilista na po ako. May utang po ako. Sinyo versus Apex. So, ayun po. Panoorin po natin Sinyo versus Apex. Sabi natin. Lumabas agad, no? Wait lang.